So, let's go. Samahan nyo ako. Ako magpapagupit muna. Medyo mahaba-haba na din tong aking buhok. At ako'y naiirita na din. So, yun lang. Let's go. Update ko kay mamaya. So, yun. Gwapo na naman. So, dating gupit. Mulit. So, pupunta nga pala ako ng ngayon, Walmart and Best Buy. Pupunta akong Walmart muna. Kailangan ko bumili nung sapatos na pang water rafting. And then, papunta ako ng Walmart, ng Best Buy. Bibili ko ng waterproof nitong GoPro. So, kailangan natin yun kasi para hindi mabasa yung GoPro. So, let's go! Ito yung daan na lagi kong dinadaanan nung ako 3 months pa lang dito sa Amerika. So nakabike pa lang ako nun. Umulan, umaraw, magyelo sa daan na yan. So nakabike lang ako nun, pumapasok ako madaling araw. So ito yung clip nung madaling araw, nakabike lang ako. So ayan, yung grabe yung binigay sa aking experience ni Amerika. Yung sa Pilipinas, alam mo, chill ka lang, pamotor-motor ka, pa-rides ka. Pero pagdating mo dito sa Amerika, una akala ko madali. Akala ko easy lang din. Hindi pala. Pero doon mo malalaman kung talagang strong ka, kung talagang matibay ka. Pag lumabas ka sa comfort zone mo. So yun nga yung pag nag-abroad ka. Tapos wala ka pang kakilala, wala ka pang mga kaibigan. Ganun ako noong una, lalo na puro trabaho, bahay, trabaho. Yan lang ako nun. Wala pa akong kotse nun. So nakabike lang ako. Grabe yung experience na binigay sa akin. So para sa akin din naman yun. Lahat natutunan ko yung pagkakaiba nung provider ka na sa nagchichill ka lang sa buhay. Siyempre pagka provider ka na yung mga nasa Pilipinas is meron nang umaasa sa'yo, lalo na pagka may anak ka. Kailangan mong padalan yun monthly. So kailangan hindi ka magmimintis kasi ikaw lang din yung inaasahan nila. So yun yung sobrang hirap na pagka nangamusta sila, sasabihin mo na lang is okay ka, masaya ka, para hindi sila mag-alala kung ano na ba yung nangyayari dito sa akin sa ibang bansa. Pero lahat yung kinakaya. Siyempre strong tayo, pero grabe talaga yung binigay sa akin experience. So lahat yun babaunin ko hanggang sa mag-for good na ako sa Pilipinas. Uwi na ako ng Pilipinas. Pero sabi ko nga sa sarili ko, hanggat kaya ko pa, hindi muna ako uwi ng Pilipinas. So nag-i-enjoy naman ako dito kahit mahirap. Kahit minsan nga sa sasakyan na lang ako natutulog para hindi na ako bumiyahe ng malayo. Diretso ka na tulog sa sasakyan. Minsan, nagpa-park na lang ako sa mga park. Pinapark ko na lang yung sasakyan sa park para doon na lang ako matulog. So, malamig naman. Nakakatulog naman ako na maayos. So, ito, yung daan na to, memorable sa akin to. Grabe. Madaling araw, tanghali, gabi. Dito ako dumadaan nun, nilalagari ko to. Nakabike lang ako. One time pa, nangyari sa akin, yung winter, sobrang lamig. Na yung kamay ko is naninigas na sa yelo. Wala pa akong gloves nun. Kasi akala ko kaya ko talaga yung lamig pero hindi pala. Halos 1 taon ako na nakabike dito sa Amerika. Hindi din ako makapaniwala sa sarili ko na kaya ko pala yung ganun. Kaya ko pala yung tiisin yung lahat ng hirap. So ngayon ito, saan ako nakakarating? Lahat ng gusto kong puntahan, napupuntahan ko.
Dito talaga sa Amerika, pag madiskarte ka, mabubuhay ka ng ano. Bawat tatlo ang trabaho mo, buhay na buhay ka doon. Pero kahit yung tatlo yung trabaho mo na yun, yung isang paycheck mo lang doon, pambayad mo lang ng bills, pambayad mo lang ng sasakyan, pagkain, insurance, tapos tax pa. So dito nga sa Amerika is bawal yung tatamad-tamad ka kasi mababaon ka sa bill. Ultimo yung phone bill mo, magpapatong-patong yan pag hindi mo binabayaran. Ito yung lugar na to, babike ko lang yan hanggang dun sa bahay na tinutuluyan ko ngayon. Siyempre pagka inip na inip ako, gagala, maglalakad. Medyo malayo din kasi kami sa San Francisco, kaya madalang dito sa amin yung mga libutan. Pero yung San Francisco na yun, nararating ko yun kahit wala pa ako sasakyan nun. Ginagawa ko, sumasakay ako ng train, mabiyaya ako na isang oras, mapunta ko lang yung San Francisco. Pero dito nga, Manila is the land of opportunities. So, totoo naman na madaming opportunity dito sa Amerika. Maganda ang sahod mo, dolyar. Dolyar lang ang tawag. Pero kung sasahod ka lang dito na $1,000 paycheck, pambayad mo lang talaga ng bills yun. Sabihin natin yung $1,000 per paycheck, kinsenas katapusan is $1,000, nasa 50,000 sa Pilipinas. Bayad mo lang dito ng bills yun, baka kulang pa nga eh. Kaya yung mga kilala ko dito, halos nagtatatlo ng trabaho para yung dalawang trabaho nila pambayad sa bills tsaka pampadala sa Pilipinas, tapos yung isang trabaho nila yun yung panggastos naman nila dito. Swerte ka kung wala kang binabayarang bahay dito kasi ang upa ng bahay dito sa city namin sa Antioch nasa $1,200 na. Kwarto lang yun ha kung gusto mo na mag-isa, pero kung gusto mo naman na may kahati is dalawa kayo sa kwarto, maghahati kayo sa $1,000, $1,200. Kung gusto mo naman na may privacy ka, syempre uupa ka ng sarili mo. Pero yung mga kwarto lang ngayon, magbabayad ka ng halagang 50,000. So yun, wala. Dito available yung shoes ngayon dito sa ano. Gusto ko kasi yung trail shoes, so wala daw. So ito yung mga sapatos na ano. So mamaya lang, day ko kayo, papunta ako ng ano ngayon, ng Best Buy. Bye bye. So sabi nung stop dito is wala daw. Wala daw. May nakita ako, ito sa trail, loko-loko yun. Isa na lang kailangan ko, yung sa GoPro. So update ko kayo mamaya. Bye bye. So dito na ako sa Best Buy. Look at the sign of Best Buy. So try kong may pasok tong camera. Pwede naman pala kung wala lang sounds, baka makapirate tayo. So let's go. So ito yung hinahanap ko. Mahal, grabe. Ito, so ayun yung presyo nya, $54. So kailangan ko kasi ito para bukas, para sa ating water rafting. So yun lang, hindi din tayo makapag-video ng maayos kasi may sounds dito, so makaka-copyright ako. So bayaran na lang natin to sa counter. So bye bye. Bili na tayo ng waterproof na ano, case. So hindi rin tayo nakapag-video sa loob kasi mayroong sounds, so makaka-copyright tayo. Sayang naman tong video na to, sayang naman yung nire-record ko kung makaka-copyright lang ulit. So ayun, pauwi na ulit ako na Antioch. Update ko na lang ulit kayo mamaya. So ito na yun, nabili ko na. And then meron na din sapatos. So siguro daan na lang ako ng Jollibee. Then bili ako ng ano, ng tawag dito, ng ano yung apple pie ba yun? Mango pie? Ubi pie? Basta yun na yun. King inang yan. Sige na, bye bye. Yeah, can I order up two peach ubi pie? Ube. And then one regular Coke. We have Pepsi, is that alright? Pepsi? Okay. Alright. Yeah, it's okay. Anything else? That's it, I think. Oh, not the one. Thank you. You're welcome. Bayad tayo. Thank you. You want your receipt? No? Alright, you're welcome. Have a good night. You too. Napakalaki parang pakwan, buti ang iyong katawan, pwit mong malaman. Parking muna tayo dito. I-ayos ko lang ang aking charger. So kailangan ko din palang bumili ng okay ng inang ano, bagong battery. Kasi mabilis nang malobat ang battery ng aking. What the heck? So iPhone nga pala ang aking charger nadala. Okay na inang yan, pang iPhone nga pala. So sa cellphone na lang tayo mag-charge. Ganun din naman.